Expect it sooner, Grandpa. Ani Zion. Hindi ko inaasang sasabihin niya yon dahil alam naman niya, hindi yun mangyayari ng gusto ng kanyang lolo. Pero naisip ko rin na siguro, nais siyang pasayahin ng lolo niya kaya siya nagsinungaling. Halos 5 buwan na lang itatagal ng buhay ni Lolo Fidel, kaya hindi niya na maaabutan pa ang kanyang apo kay Zion, sakaling mabuntis nga ako. Nakakalungkot isiping mawawala na si Lolo, tulad ng aking ama na wala na rin sa mundo. Tama si Zion, Lolo. Pero maaabutan mo lang ang magiging apo mo sa amin kung magpapagaling kayo para humaba pa ang buhay mo. Aalagaan po kita hanggang sa tuluyan kang gumaling. Nais ko ring bigyan ng kasiyahan si Lolo kahit sumang-ayon na lamang ako sa sinabi ni Zion. At saka gusto ko rin siyang alagaan bilang ganti ko sa college scholarship na ipinagkaloob ng foundation niya sa akin. Kahit sa paraang to, makaganti ako ng utang loob ko sa kanya. Pagkatapos ko magsalita, tinangka kong alisin ang braso niya na nakaakbay sa mga balikat ko. Ngunit sa halip na maalis, mas lalo lang niya akong kinabig palapit sa kanya. Nakakunot ang noo, palihim ko siyang kinurot sa tagiliran. Ngunit inamoy lang niya ang aking buhok bilang tugon sa ginawa ko. Ngunit ang simpleng pag-amoy niya sa buhok ko, nagbigay ng kilig sa aking puso. Ewan, kahit sa simpleng gesture lamang niya, kinikilig na agad ang puso ko. Mukhang nahulog na nga siguro sa kanyang aking loob. Ngayong nandito ka na ulit, maaalagaan na kita ng mabuti, Lolo. Hindi naman po pwedeng iasa natin sa ibang tao ang pag-aalaga sa'yo. Biglang sabat ni Karen. Pagkatapos lumapit kay Lolo at inalalayang maglakad papunta sa sala dahil nanatili kaming nakatayo sa may pintuan. Pakiramdam ko ako ang ibang tao na tinutukoy ni Karen. Hindi lang pakiramdam dahil ako nga talagang tinutukoy niya dahil kakasabi ko pa lamang na aalagaan ko si Lolo. Talagang iniisip niya na isa rin siyang Harrington. Ngunit hindi ko na lamang masyadong pinantuunan ng pansin ang sinabi niya. Hanggang salita na lamang siya ngayon dahil kapag muli niya akong ginulo, tiyak na sa abroad ang bagsak niya. Mag-asawa ka na rin, Karen. Para naman bago ko mamatay, makita ko pa magiging apo ko sa'yo. Wika ni Lolo kay Karen. Hindi lang isa kundi 2 kilay kong tumaas nang tinapunan ng Karen ang tingin si Zion habang may tila may umaasang ngiti sa mga labi. Ngunit malas lamang niya dahil hindi naman sa kanya nakatingin si Zion. Huwag ka mag-alala, Lolo. Mangyayari din yan. Hinihintay ko lang ang lalaking mahal ko na ma-realize niya na ako palang mahal niya at hindi ibang babae. Sagot ni Karen na may nais ipahiwatig ang tono. Sa tingin ko, huwag mo nang hintayin ko sino man siya, Karen. Ibaling mo na lamang sa ibang lalaki ang pagtingin mo. Malay mo sa ibang lalaki mo pala mahanap ang tunay na kaligayahan. Sinserong payo ko sa kanya. Hindi ko siya iniinis o ano paman. Kahit hindi ako expert pagdating sa pag-ibig, alam ko pa rin na masakit ang umasang mamahalin ka ng taong mahal mo, ngunit may mahal namang iba. At bilang babae, nakikisimpatya ako sa nararamdaman niya. Wag na nga ang tungkol sa bagay na yan ang pag-usapan natin. Ang mabuti pa, dumulog tayo sa hapagkainan dahil kanina pa naghihintay ang pagkain sa atin. Biglang putol ni Tita Alona sa topic namin. Sa tingin ko may alam na siya sa tunay na nararamdaman ni Karen para kay Zion. Hindi ko lang alam kung may alam ba si Zion sa damdamin ni Karen para sa kanya o kung nagpapanggap lamang siya na hindi niya yon napapansin. Kapag kumakain kami, asikasong-asikaso ko ni Zion na labis namang kinatuwa ni Lolo Fidel. Mukhang hindi kinaya ni Karen ang pagiging sweet at pagkamasikaso ni Zion sa akin, kaya agad tinapos itong pagkain at nagpaalam na aakit na muna sa kanyang silid para makapagpahinga dahil biglang sumakit ang kanyang ulo. Pagkatapos namin kumain, inihatid namin ni Zion si Lolo hanggang sa kanyang silid. Natuwa ako na malamang ilang silid namang ang pagitan ng silid niya at ng silid namin ni Zion. Agad ko siyang mapupuntahan kapag may kailangan siya sa akin. Nanatili si Zion sa silid ng kanyang lolo, samantalang ako'y lumabas para bumalik na sa silid namin. Di pa ako nakakarating sa tapat ng kwarto namin nang bigla na lamang may humila sa aking braso, papasok sa isa pang silid. At ang taong humila sa akin ay walang iba, kundi si Karen. Naghahanap ka na naman ba ng gulo, Karen? Hindi ka ba napapagod makipag-away sa akin palagi? Agad kong sita sa kanya matapos kong bawiin ang aking braso na hawak na mahigpit. Binabalaan kita, Gianni. Layuan mo ang lolo ko. Kung nagawa mong bilugin ang ulo ni Zion, huwag mo nang idamay si lolo. Mariin ang boses na banta niya sa akin. Di ko napigilan ang pag-ikot ng aking mga eyeball dahil sa walang kwentang sinabi niya. Hindi ka naman na yata nakainom ng gamot mo, Karen. Huwag mo kasing kalilimutang inumin palagi ang gamot mo para hindi ka natitrigger ang kabaliwan mo. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Gianni. Gagawin kong lahat para muli kang mapaalis sa bahay na to.
Bahala ka kung anong gusto mong gawin, Karen. Pero mag-ingat ka lang sa mga gagawin mo. Dahil baka sa halip na akong mapaalis, baka ikaw mapalaya sa bahay na to. Naiiling na sagot ko sa kanya. Pagkatapos, walang paalam na lumabas ako ng silid at iniwan siya. Hindi ko alam kung mahal na mahal niya talaga si Zion o masyado lang siyang obsessed sa asawa ko kaya ayaw niya akong tigilan. Nakakaawa ang mga babaeng katulad niya na baliw sa pagmamahal sa isang lalaking hindi naman siya pinagtuunan ng pansin. Kaya ako, pangako ko hindi ako iibig sa isang lalaki na sobra-sobra para hindi ako maging katulad niya. Really? Baka naman kainin mo lang yung pangako mo, Gianni. Tukso sa akin na isang malit na boses sa aking utak. Mahinang tinampal ko ang aking ulo para maglahaw ang malit na boses na yon. Gianni's POV. Nakalive pa rin ako sa aking trabaho. Si Karen abala sa kanyang pag-aaral dahil graduating na to sa taong to, kaya wala siyang time awayin ako. Mas napatututukan ko ang pag-aalaga kay Lolo dahil madalas wala si Karen na palaging hinahanapan ako ng mali sa ginagawa kong pag-aalaga. Gaya ngayong araw, maliban sa mga maid, tayong kami lang ni Lolong nandito sa bahay dahil wala rin si Pao. Nasa bahay ng kanyang grandparents sa mother side. Tinignan ko ang oras sa aking wristwatch dahil oras na para uminom ng kanyang maintenance na gamot ni Lolo. Mahigpit na pinagbilin sa akin ni Zion na wag ko raw kalilimutan na painumin ang kanyang gamot sa tamang oras si Lolo. Lumabas ako ng silid namin at nagtungo sa kwarto ni Lolo. Sa labas pa lang dinig ko na ang galit na boses niya habang may kausap sa phone. May hindi magandang nangyayari pala sa kumpanya pero bakit wala mang na nagsasabi sa akin? Galit na tanong ni Lolo sa kanyang kausap sa phone. Saglit siyang huminto sa pagsasalita para pakinggan ang sinasabi ng kanyang kausap. Anong oras ang botohan? Pupunta ako ngayon dito para bumoto. Mariin at final na wika ni Lolo. Pagkatapos in-off niya ng cellphone na hawak niya, tsaka pa lamang ako lumapit sa kanya nang wala na siyang kausap. Lolo, bawal kayo ma-stress. Hindi rin kayo pwedeng magalit at baka tumaas ang blood pressure mo. Nag-aalala lang kausap ko sa kanya. Samahan mo ako, Gianni. Pupunta tayo sa kumpanya ngayon din. Madilim ang mukhang kausap sa akin ni Lolo. Bakit po, Lolo? May hindi magandang nangyayari po ba sa kumpanya ninyo? Curious sa tanong ko sa kanya, kasabay ng aking pag-aalala para kay Zion. May magaganap palang shareholders meeting mamaya at magbobotohan sila kung sino magiging permanenteng CEO ng kumpanya. May kino-question kasing shareholders kung bakit si Zion ang ginawa kong acting CEO ng kumpanya. Humihingal sa galit na wika ni Lolo. Bigla akong hinaplos ang dibdib ni Lolo para siya ipakalmahin. Pulang-pula kasi ang mukha sa pagpipigil ng galit sa kanyang nararamdaman. Lo, relax lang po kayo. Ang puso mo dapat ingatan. Ang blood pressure mo baka tumaas. Nag-aalalang paalala ko sa kanya. Baka magalit si Zion kapag umalis ka sa bahay nang hindi niya alam. Alam mo naman na sobrang nag-aalala siya sa kalagayan mo. Sinubukan kong kumbinsin si Lolo na wag naman magtungo sa kumpanya dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanya sa daan. Tiyak na ako ang sisisihin ng lahat. At saka ayoko rin naman na may mangyaring masama sa kanya. Ngunit matigas ang ulo ni Lolo at buo na ang desisyon niyang magtungo sa kumpanya para tulungan si Zion sa anumang problema na kinakaharap nito ngayon. Kaya hindi siya nagpaawat sa akin. Wala akong choice kundi samahan na lamang siya papunta sa kumpanya. At bago kami umalis sa bahay, nakapag-send pa ako ng text message kay Zion para ipaalam sa kanya na pupunta kami ni Lolo sa kumpanya para naman hindi siya mabigla kapag nakita niya kami ron. Mga taong walang utang na loob. Iniisip ba nila na wala akong kapangyarihan sa kumpanya dahil pinasa ko na sa apo ko ang pamamahala ng kumpanya? Nagtatagi sa mga ngipin na wika ni Lolo habang nakasakay sa kotse. Ano po bang nangyari sa kumpanya, Lolo? Pwede po bang huminahon kayo at baka kung mapano ka pa? Hindi maalis-alis ang pag-aalala sa aking dibdib. Nakausap ko kay Lolo. Hindi ko alam kung anong buong pangyayari basta ang alam ko lamang magkakaroon ng shareholding meeting mamaya. At kung hindi tayo magmamadali, tiyak hindi natin sila maaabutan. Hindi ako makakaboto. Ako pa rin ang major shareholder ng kumpanya, kaya ako lang ang may karapatang magdesisyon kung sinong dapat na magiging CEO ng kumpanya. Kung hindi lang ako naaawa sa mga maliliit na shareholders ng aking kumpanya, hindi ko sila hayaang makapasok sa Harrington Conglomerate na pinaghirapan kong palakihin katulong ng mga magulang ni Zion. Kaya walang ibang nararapat na maging CEO kapalit ko, kundi siya lamang. Mahabang pahayag ni Lolo Fidel. Dahil sa tingin ko hindi siya titigil, hinayaan ko na lamang siyang mailabas ang mga bagay na kinikimkim niya sa loob ng kanyang dibdib. Magtiwala po tayo kay Zion, Lolo. Kilala niyo naman po ang apo mo.
Hindi siyang tipo ng tao na magpapabuli. Sabi ko kay Lolo matapos niyang mag-rant ng napakahaba. Sa ugali ni Zion may pagka-arogante at nakaka-intimidate sa personality sa tingin ko. Hindi uubra mga taong nais niyang patalsikin bilang CEO ng Harrington Conglomerate. May tiwala ako sa aking apo Gianni, ngunit wala akong tiwala sa mga taong nais siyang patalsikin sa kanyang upuan. Naiiling na sagot ni Lolo Fidel. Bilisan mo pang pagmamaneho ng kotse Gianni, baka hindi tayo makahabol sa meeting. Mabilis na pong patakbo ko, Lo. Kahit gaano man tayo nagmamadali, kailangan pa rin nating mag-ingat. At saka baka hulihin tayo ng MMDA kapag nag-overspeed tayo. Mabilis kong sagot. Lihim ako nagdarasal na sana, hindi kami mahuli sa kalsada. Dahil pag may nangyari yon, mas lalo kaming matatagalan at di makakarating sa meeting. Nang makarating kami sa tapat ng kumpanya ng mga Harrington, nagpatulong ako sa 2 guard na may ibaba sa kotse si Lolo Fidel at may sakay sa kanyang wheelchair. Kanina ang mga maid at si Felix ang katulong ko sa pagpasok kay Lolo sa aking kotse. Nang makaupo na siya sa kanyang wheelchair, nagmamadaling nagpatulak siya sa akin. Kanina ang mga maid at si Felix ang katulong ko. Bawat empleyadong madaraanan namin binabati si Lolo kahit di sila pinapansin ng matanda. Nasa mukha nilang pagtataka kung ba't kami tila nagmamadali, ngunit walang isa sa kanilang naglakas ng loob na magtanong sa amin. Mukhang walang alam ang mga empleyado ng kumpanya na may nagaganap na shareholders meeting sa itaas ng building. Pagsakay namin sa elevator, walang ibang empleyadong sumabay sa amin. Tila lahat sila nangingilag kay Lolo Fidel at kung hindi lamang tanda ng pagrespeto sa dating CEO at may-ari ng kumpanya, hindi nila babatiin si Lolo. Ngunit kahit tila nangingilag sila, nakikita ka pa rin sa mukha nila ang malaking respeto nila para kay Lolo. 23rd floor ang pinindot ni Lolo sa akin dahil naroon daw ang nagmi-meeting. Ngunit nasa ikasampung palapag na kami nang bigla na lang tumigil sa pag-anda ng elevator kasabay ng bahagyang pag-alog. Napatali ako sa takot at pagkagulat, ngunit mabilis kong hinamig ang aking sarili. Kung nag-iisa lamang ako sa loob ng elevator, baka nag-freak out na ako. Ngunit kasama ko si Lolo Fidel sa elevator at inaalala kong kanyang kalagayan, kaya pinili kong aking sarili na maging matapang. Agad kong hinarap si Lolo Fidel para kamustahin ang kanyang kalagayan. Ayos lang po ba kayo, Lo? Hindi ka ba nahihirapang huminga? Nag-aaralang tanong ko sa kanya. Ayos lang ako, Gianni. Ang inaalala ko yung nagaganap na meeting ngayon. Ano na kaya ang nangyayari sa loob ng meeting room? Ani Lolo na tila mas lalo nag-aalala. Magtiwala po tayo kay Zion. Matalino at magaling po siya kaya walang makakapagpatalsik sa kanya sa pwesto niya. Pagbibigay ko ng lakas ng loob sa kanya. Hindi nagsalita si Lolo Fidel at tumugot lamang ng malalim na buntong hininga. Pinindot ko ang emergency button ng elevator na nagko-connecta patungo sa control room ng elevator. Tulong! Natrap po kami sa loob ng elevator at nasa 10th floor kami. Ilang beses ako nagsalita at humingi ng tulong, ngunit walang sumagot sa akin. Tila walang nakakarinig sa aking boses. Tawagan mo si Zion. Ipaalam mong nandito tayo sa kumpanya at na-trap sa 10th floor ng elevator. Utos sa akin ni Lolo na agad kong sinunod. Mabilis kong i-denial ang number ni Zion, ngunit patuloy lang nagre-ring ang cellphone niya at walang sumasagot. Siguro abala sa meeting si Zion, kaya hindi niya napapansin ang tawag ko. Nag-send na lang ako ng message sa kanya at umasa na mabasa niya kaagad ito. Lolo, anong gagawin natin ngayon? Mangiyak-ngiyak pang tanong ko sa kanya nung halos 5 minuto na kaming trap sa elevator. Nakakapagtaka naman na walang nakakapansin na hindi gumagana ang elevator kung saan kami nakasakay. Kapag nagtagal pa kami sa loob, baka maubusan kami ng oxygen dahil wala naman nakakapasok na hangin sa loob. Don't panic, Gianni. Tiyak na may makakapansin dahil trap tayo sa loob ng elevator. Si Lolo ngayon na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin dahil nakikita niyang malapit na akong magpanik. Natatakot ako at nag-aalala. Hindi lamang para sa kaligtasan ko, kundi masigit para sa kaligtasan ni Lolo. Kapag inatake siya sa puso at may masamang mangyari sa kanya, habang nandito kami sa loob ng elevator, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Zion, dumating ka na. Please, iligtas mo kami. Piping hiling ko habang nakasandal sa hamba ng pintuan ng elevator. Gianni's POV. Nangihina lang katawan ko at pinagpapawisan pa ako ng malapot habang nakasandal sa pintuan ng elevator at nakaharap kay Lolo Fidel. Hindi takot ang mababakas sa kanyang mukha kundi pag-aalala. Alam ko iniisip pa rin niya magiging resulta ng botohan, lalo pat siguradong di siya makakaabot pa.
Mas inaalala niya ang posisyon na maaaring mawala kay Zion kaysa kanyang sariling kaligtasan. Tatagan mo ang loob mo, Gianni. Natitiyak kong may gumagawa ng paraan para mabuksan ang pintuan ng elevator. Pagbibigay lakas ng loob ni Lolo sa akin nang makita niyang tila hopeless kong mukha. Lolo, nahihirapan ako makahinga. Sabi ko sa kanya habang nakahawak ang isa kong kamay sa tapat ng aking dibdib. Unti-unti na ring nagdidilim ang aking paningin. Takot akong sumakay ng elevator kaya't naiiwasan kong sumakay dito at walang sino mang taong nakakaalam nito kundi ako lang. Kahit si Silva walang alam na may phobia ako sa elevator. Nagsimula ang phobia ko sa elevator nung pangalawang taon ko sa high school. Katulad ng nangyari ngayon sa amin ni Lolo, na-trap din ako sa elevator ng school namin. Ngunit sinadya ang pagkakatrap ko sa elevator at ang may pakana ng lahat ay ang aking stepsister na si Ruby. Ama na matalik niyang kaibigan ng taong nagbabantay sa control room ng elevator sa school namin. Kaya naman nakapuslit silang magkakaibigan sa loob. Sadyang inabangan nila ako na mag-isang nakasakay doon para gawin ang kanilang masamang plano laban sa akin. Habang nakasakay ako sa elevator, sadya nilang inihinto ang pag-andar ng elevator at pinatay ang ilaw pagkatapos pinaandar at inihintong muli. Pinaglaruan nila ako kahit na nakita nilang takot na takot ako. Sa tindi ng takot ko, hinimatay ako noon at sa loob ng school clinic na ako nagising. Nalaman ng principal namin ang nangyari at naalis sa trabaho ang ama ng kaibigan ni Ruby na nagtatrabaho sa control room. Pare-parehong na-expel sa school ang grupo ni Ruby, kaya mas lalo lang siyang nagalit sa akin. Magmula na mangyaring insidenteng yon, di na ako sumakay ulit ng elevator. Kahit nasa huling floor ang pupuntahan ko, mas pinipili ko pa rin sa hagdan na lang dumaan sa takot na maulit ang nangyari sa akin. Ilang beses kong sinubukan sumakay ng elevator para ma-overcome ko ang aking takot, ngunit sa huli palagi akong bigo. Hindi ko kinakayang nararamdaman na takot kapag pumapasok ako sa loob, kaya bago pa man magsarang pintuan, mabilis na akong lumalabas. Ngayon lang ulit ako sumakay ng elevator at yon ay dahil kay Lolo Fidel. Hindi naman kasi maaaring maghagdan kami dahil pareho kaming mahihirapan. Nahihiya rin ako magsalita sa kanya na may phobia ako sa elevator dahil ayoko nang dagdagan pa ang pag-aalalang nararamdaman niya. Kaya peke ang matang sumakay ako sa elevator at pilit na hindi pinansin ang takot sa aking dibdib. Ngunit muli ngang naulit ang nangyari sa akin noon. Muli ako na-trap sa loob ng elevator. Ngunit pasalamat ako sa presensya ni Lolo Fidel dahil kung wala siya sa tabi ko, hindi ko aalalahanin ng posibleng mangyari sa kanya. Talagang nag-freak out na ako. Napigilan ko nga ang freak out ko ngunit di ko pa maiwasan na makaramdam ng sobrang takot. Kaya naman eto ko't parang ilang araw nang di kumain ng pagkain dahil sa sobrang panghihinang nararamdaman ko ngayon. May phobia ka ba sa elevator, Gianni? Nag-aalalang tanong sa akin ni Lolo. Di na ako makapagsalita kaya tumango na lang ako na mahina. I'm sorry, Gianni. Hindi ko alam na may phobia ka pala sa pagsakay ng elevator. Kung alam ko na may phobia ka sa elevator, pinaghintay na lang sana kita sa ibaba. Apologetic ang boses na sabi ni Lolo. Gusto kong magsalita. Sabihin sa kanyang wala siyang kasalanan. Ngunit tila wala akong lakas para magsalita. Nakapikit na rin ang aking mga mata. Dahil pakiramdam ko, lalo nagdidilim at umiikot ang aking paningin. Konting minuto na lamang, dadaustos na pababa sa sahig ang aking katawan. Ngunit bago pa yun mangyari, biglang bumukas ang pintuan ng elevator. At dahil nakasandal ako sa pintuan, bigla ako natumba pagbukas. Ngunit mabilis na salo ng malalakas na braso ang aking katawan, kaya hindi ako natumba sa sahig.